Meron po tayong receive dito na repair. Ito po ang reklamo ng customer ay distorted daw po ang kanyang tunog dahil ito po ay nabasa ng tubig sa aircon. Tingnan natin kung ano nangyari dito. At ito, wow, ang ganda pala nito. Ang kanyang model ay S25 Smart Barry. Ang kanyang volts ay 3.7 volts, tapos may built-in battery siya na 2,400 mAh. Meron siyang kasamang dalawang mic at may charging port, USB type, power button, tapos may mga adjuster dito na button, hindi ko alam pasan. Tapos ito, nandito yung kanyang power switch. Hindi ko na i-on muna to kasi sabi na basa, tapos na distort yung tunog at baka may tubig pa sa ilalim. Ang gagawin ko ay bubuksan ko to kung anong nangyari sa kanya. Tanggalin ko muna itong harap kasi mukhang dito yung tornilyo niya. Tingnan natin kung talaga nga bang may tubig sa loob ito. Pagka ganito pong problema, yung nabasa, huwag nyo pong i-on. Kailangan silipin mo na sa loob kung may tubig pa or wala na, kasi kung may tubig pa tapos in-on nyo, sigurado lalala ang kanyang sira. Maraming pyesa ang madadamay. Kaya make it sure na silipin muna ninyo sa loob kung ano yung condition. Sisiguraduhin lang po natin ito na wala siyang tubig sa loob. Alam naman natin na ang tubig ay yan po ay good conductor. Ibig sabihin, ang tubig po ay dumadaloy ang kuryente dyan. At kapag may tubig yung ating circuit, magkakaroon siya ng tinatawag na grounded or short circuit. Kasi nga, yung ating tubig ay conductor po yan. Meron pang tornilyo dito na isa. Okay, tatabi ko lang itong ating mga tornilyo. Tayo po ay electronics muna. Wow, ayun, may tubig. Ayan guys, may tubig pa. Ayun. Meron pa siyang tubig. Dito po ay lilinisin muna natin. Ito lang pala yung kanyang laman. Ito yung kanyang tubig, binatira pa. Tingnan nyo po yung kanyang laman. Meron siyang battery dito, dalawa na naka-insulated. Ito lang laman niya. Tapos speaker, isang speaker. Ito sa ilaw siguro to. Tapos ito na, andito pala yung board niya sa taas. Hindi siya accessible dito. Linisin lang muna natin to. Okay. Balik ko lang. Tingnan natin to. Ito yung pinaka mainboard pala sa taas. Ano po saan to? Okay. Meron siyang film. Ito po yung kanyang film. Oops. Ayun. Ito yung kanyang opening. Okay. Yeah. Ang galing ng China, no? Ito po ay made in China. Meron siyang tornilyo dito na apat na tornilyo. Sana wala masyadong damage, no? Check natin ito. Ayun. Wow, ito na. May nagpakita na agad na spot. Kaya lang, balik ko lang to kasi since wala naman na tubig dyan sa loob, i-screw lang natin to pabalik para secured siya. Okay, so ito na. Wow. Ayun, ayan, yan. Ayun na. Tingnan nyo po ito. Pakita ko sa inyo ito guys. Baba ko lang yung ating camera. Ayan ang nangyayari sa kanya. Nabasa nga talaga to. At yun na, meron siyang corrosion dito sa part na to. Ito ay battery terminal. Yung portion na to. Ito naman yung sa speaker. At ito yung sa ilaw. Kailangan baklasin natin ito at saka linisin. Ito na puruhan yung sa may battery.
check natin kung kaya palinisin to. Tatanggalin ko lang muna siya sa kanyang casing. Ang galing na ng mga ginagawa nila ngayon. Gumagamit na rin ng maliliit na IC. Kaya pag napansin nyo yung tunog ay okay din. Eto. Ayan po. Tapos dito meron din. Lilinisin na lang muna natin to. Ito yung mga IC na sinasabi ko. Meron siyang ito antenna to eh. Ito antenna din, antenna. Siguro itong antenna na to para sa mic. Ito naman para sa Bluetooth. Kasi meron siyang wireless na microphone, dalawa. Tingnan natin yung pinaka front side. Wow! Ayan na. Ayan na. Okay, so ang panglinis na gagawin ko dyan ay lacquer thinner muna tayo. Babrush lang muna natin ito ng lacquer thinner. Okay lang itong taas kasi wala masyadong pyesa dyan. Yung problema natin yung sa may board. Ito, gagamit ako ng steel brush para naman sa kalawang, para matanggal yung mga kalakalawang ngayon. Steel brush. Malalaki nga itong pinakatangkay ng aking steel brush. Hindi kasi ako makakita ng yung maliliit lang na ngipin. Ayan na, wala na yung corrosion niya dito sa front side. Ito yung pinaka-importante, no? Ito kailangan matanggal natin to. Thinner lang din ang ating panglinis dyan, lacquer thinner. Tapos mamaya apply natin ng WD-40. Buti na lang pina-check niya kagad kasi kung hindi, kung tatagal pa to baka lalong kalawangin. Kaya dapat talaga yung that day na mabasa ang ating mga electronics devices, kailangan that day din ay ipalinis nyo po at wag na wag nyong i-power on. So yun, so far ang nakikita ko lang dito ay merong corrosion dito sa part na to, at good thing, no? Good thing na wala masyado ditong corrosion. Ito na kasi yung ating pinaka-controller para sa power charge. Yun lang naman. Ito, tingnan natin yung ilalim. Ayan. Brush lang. Kailangan malinis. Ito naputol na. Naputol na siya. Ayan. Ang gagawin ko dito ay babrushin natin ng steel brush kasi may nakita kong corrosion doon. Dito. Lapit ko pa yung ating camera. Ito. Gamitan natin ng steel brush. Ngayon, apply natin yan ng WD-40. Maglalagay ako dito sa ating steel brush ng WD-40. Ayan na siya. Tapos, linisin natin yan mamaya ng lacquer thinner. Linisin mo natin to. Lacquer thinner to. Ang ating isusunod dyan. Ayan na, kahit pa paano ay natanggal na yung kanyang corrosion.
Ito po ay ihinang natin ito mamaya. I-align ko lang. Okay. Babalik natin yan. Tapos ito, lalagyan natin ang hinang din. At gagamitin ko dito yung ating tawag dito. Yung ating solder paste. Ito yung ginagamit ko na solder paste, no. Gagamitan natin yan, solder paste. Nabili ko lang to online. At ito ay low temperature na solder paste. Gawang China. Napakalaking tulong ito sa akin. Dadamihan natin to para mas maganda yung kanyang kapit. Ayan. Tapos apply natin ng lacquer thinner para malinis. Ayan na siya. At saka ito na, hinang na rin natin na maayos. Ito ay ididikit natin, para mas matibay. Solder ko lang ito para mawala yung mga oxidation nya. Dito kasi kanina napuruhan ito. Solder na natin yan. Okay. Tapos ganoon din to yung ating fusible resistor. Itong aking solder paste ay tumitigas kapag hindi nagagamit. Kailangan initan nyo po, or kung may hot air kayo, initan nyo lang para lumambot. Ayan, lambot na siya. Okay, tapos linis-linis ulit. Kailangan natin i-solder ulit ito para mas maganda yung kanyang kapit. Okay. Okay. Sa pagdikit po nito, ito po ay ididikit natin para hindi siya galaw ng galaw. Meron ako ditong gagamitin. Ito yung gagamitin natin, yung UV curing adhesive. Nabili ko lang din to online. Kailangan dito yung UV light or yung blue light, kagaya nito. Papakita ko po sa inyo. Ito yung ating board. Ito yung ating gagamitin. Lalagyan ko lang dito yan. Tapos patutuyuin natin yan, patitigasin natin yan gamit ng UV light. Ito ay madali lang matuyo. May tuyo na yan. Okay, check natin. Ayan na. Tigas naman siya. Okay, so double check natin. Tapos mamaya kakabit na natin to. So far okay. Switch okay.
Tingnan natin yung backside. Double check. Okay. Switch. Okay. Ito kailangan lang natin brushin to. Yung mga puti-puti. Oxidation. So ayun, ready na to. Kakabit na natin. Ito ay atin pong i-wipe yung mga ano yan. Ang gamit ko naman dyan ay rubbing alcohol. Kasi pag thinner, nadadali pati yung plastic. Tapos yung dito kanina, ito, yung ibabrush natin dyan ay thinner. Ito yung thinner, nilagay ko sa alcohol. Tapos ibabrush lang natin yan. Dito wala namang gaanong corrosion. Pero kung yung wire na yun ay masyadong corroded, kailangan nyo palitan din ng connector or i-direct na lang. Nawala sa isip ko guys, no? Ginamitan ko ng steel brush. Akala ko alikabok yung umusok. Battery nga pala ito, nakalimutan ko. So yun yung isa sa mga dapat nating iwasan. Ngayon, i-check natin yung battery kung may charge pa yan. Umusok siya. Metal kasi ang ating brush yan. Kaya yun, double check natin. Nakaset ako ng 10 DC. Tapos check natin yung supply. Okay. Yun, okay pa naman. 4 volts. Kabit natin to. Unahin ko muna yung ating sa battery. Okay, tapos yung speaker. Ito ay dapat di tayo magkamali, no? Kasi kung ito may kabit natin dito, ito ay sa speaker kasi masisira yung IC. Kaya secure dapat yung sa battery. Parehas lang kasi yung connector niya. Tapos ito naman yung sa, ayun, nag-on agad. Ito yung sa light, sa unahan. Ayun. Ito yung sa light. Galing ah. Oops, may nakalimutan tayo. Yung switch. Aywa. Kalas ulit. Kalimutan natin yung switch. Kakabit natin yung switch dito. Tapos off ko muna. Tapos babalik natin yan. Okay. Ito kasi pagka nasira yung board na to, may kailangan palitan. Ang mapapalitan lang natin dyan itong connector. Ito. Pero yung mga IC na to, mukhang mahirap hanapin yan. Okay. Check. On. Bluetooth mode. Wow, galing. Off ko muna. Tapos kabit natin to para secure. Tapos i-test natin mamaya. Kailangan nakakabit to para mapakinggan natin yung tunog niya kung distorted ba or hindi. Tapos yung kanyang cover ay ibabalik natin. So ayan na. On. Bluetooth mode. Connect natin sa ating cellphone para ma-check natin yung tunog niyan. S25 pair. Salangan natin ng music. Gagamit ako dito ng music na dapat di tayo makapiright. YouTube test ako. Pinahan ko lang.
Pause. Play. Ang galing nito guys, no? Yung nakaisip nito. Meron siyang equalizer. Pwede mo siyang piliin kung anong gusto niyo. Kung gusto niyo ma-bass, ma-mid, or ma-high. Play. Ito medyo ma-bass konti. Ito yung tunog niya na mataas yung bass. Oh, ayos. Ngayon, test natin yung microphone. Ito yung kanyang microphone. On. Wow. Ang galing nito guys. Hello, hello, hello. Lakas ng pick up niya kahit malayo. Malayo yung hello, 1, 2. Andito yung microphone. Hello, 1, 2. Galing. Check. May echo na rin. Tira mo itong voice. Check. Oh. Ang galing. Iba yung voice. Check. Check 1. Hello, 1, 2. Nakakatuwa naman. Hello. Check. Ito yung natural na voice natin. Ang galing talaga nitong China na to. Ito na may isa. Ang kagandahan nito, rechargeable, no? Check. Ayan. At saka may option siya dito. Ito yata volume. Ayun guys, no? At nakagawa tayo ng isang Bluetooth speaker na may dalawang microphone. At ito na nga, nilinis lang natin. At working fine na siya. At okay na yung kanyang tunog. At kung nagustuhan niyo po ang video to, may natutunan po kayo, sana po ay pakilike naman at pakishare ng ating video. At kung bago pa lang sa ating channel, pakisubscribe na ng ating channel at pakiclick yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Thank you so much guys for watching and God bless po sa ating lahat.